Hello everyone! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang ipapakita ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-file ng monthly remittance return of creditable income taxes withheld expanded using EBIR form 0619E for the month of August. Ang deadline ng filing nito ay ngayon, September 10, 2025. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-file, pwede pa po dahil through EBIR lang naman tayo nagpa-file, pwede tayong mag-file online and mag-pay online. Okay? Papakita ko sa inyo ang difference ngayon ng filing ng withholding tax expanded na ang 5% ay shouldered by lessor and another scenario ay 5% is shouldered by lessee. Dapat shouldered by lessor dito pala. Ang lessor, siya yung owner ng space for rent. Owner of space for rent. Ang lessee naman, tayong mga business owner na nagre-rent ng space from the lessor. Ito sa example ko, ang rent ay 10%. Sorry. Ang rent ay 10,000 pesos. Nasa contract na ang 5% ay i-deduct sa payment ng rental. So, ang net amount to be paid to lessor every month ay 9,500. Kaya, paano ito i-file? Okay. Kailangan meron kayong EBIR Forms Package version 7.9.5.0. Then, i-encode ang taxpayer identification number, RDO code, line of business, taxpayer's name, last name, first name, middle name. Kapag naman corporation or partnership or other association, non-individual, ay yung corporate name or company name. Then, registered address, zip code, telephone number, and active email address para matanggap ang tax return receipt confirmation galing sa EBIR. Dito sa list of forms, select 0619E. May luma pala akong form dito. Delete ko muna. Okay. Assume natin na hindi pa nakapag-file at first time pa lang mag-file. Click fill up. Click OK. Ang return period natin ay August 2025. Ang deadline is September 10, 2025. Any taxes withheld? Yes. Number 12, private. Wala naman sigurong nanonood sa akin na government, no? Pero just in case na mayroong government agency, then click government. Amount of remittance, 5% of 10,000 is 500. Then click save, click OK, click validate, click OK. Click submit, final copy, click OK. This time, hindi ko na siya i-click ang OK kasi sample lang ito. Kapag na-file na, successful ang submission, makakatanggap ng tax return receipt confirmation sa indicated email address. At yun yung magiging proof of filing. Pag na-file na, may tax return receipt confirmation na, pwedeng magbayad online through Maya, MYEG, sa Union Bank, online banking. Meron din sa Linkbase ng Land Bank na pwedeng gumamit ng funds sa ibang nakakonect na banks. Okay.
dito naman tayo sa second scenario natin. Click ko muna to, edit. Dito na tayo sa second scenario natin. Yung expanded withholding tax na 5% ay si lessee naman yung mag-shoulder. Kasi sa contract, ang net amount to be paid for rent ay 10,000 pesos. Kaya, i-gross up ang 10,000. So, para mag-gross up, i-divide ang 10,000 pesos by 0.95. For example, ibang amount. For example, 15,000. 15,000 yung net rental. Okay. I-divide sa 0.95. Okay. So, yan, magiging 15,000. For example, 20,000 ang net na rent. 0.95. Burado na tong aking 20,000 over 0.95. Okay. Yan, 20,000. Madali lang. Okay, paano ito i-file ang 526.32? Okay, balik tayo dun sa ating form. Same lang, di ba? Any taxes withheld, private, then edit ko lang yung amount, 526.32. Yeah, pwede siyang i-copy paste. Then click save, validate, and click submit. Then click OK. Sa akin, hindi ko na siya i-click dahil sample lang ito. Pag naging successful na ang submission, makakatanggap ng tax return receipt confirmation sa indicated email address. Okay, tapos na tayo. Mag-print na lang ng form para may copy. Kapag dumating na yung tax return receipt confirmation, mag-print din ng copy at i-file. Then, pwede nang magbayad sa mga online payment channels ng BIR. Okay guys, sana may natutunan kayo sa aking tutorial video ngayon. Please comment kung napanood nyo ang video na ito at kung ano pa ang pwede kong maitulong sa inyo. Thank you so much! Bye!